Sira na. Pag-asa ng Republika ng Pilipinas, yung kami, sana mo kami, pag-asa ng Republika ng Pilipinas. Nag-marcha na sila. Ayun na nga po. Ayan po. Yung sabi ko diba? Oo, ano, ayan na. Biglang sulpot lang. Like pa more. Gunggong. Sara na yung gate. Sinara na nila yung gate. Sinara na yung gate. May sumisigaw din na ano, kumukontra mga didi. May sumisigaw na ano. Wala, minumura sila. Pang-upload. Nagutom tayo sa kalapatan. Gutom tayo sa patayang serbisyo, pero higit lalo nagutom tayo sa hustisya at pananagutan, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin, pag-umilalisa sa mga public utilities at kawalan ng serbisyong panlipunan. Ngayon, kasama rin natin si Kapati Floranda mula sa Piston. Hindi! Magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga senador na inilagay ng sambayan ng Pilipino, hindi inilagay ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, yung tiwala na ibinigay ng mamamayang Pilipino ay dapat gampanan ng Senado ang kanyang tungkulin at responsibilidad sa sambayan ng Pilipino, hindi kay Sara Duterte. Tama mo ba? Kasi hindi naman si Sara Duterte sa kanila dyan. Ang naglagay dyan ng mamamayang Pilipino, ang sinasahod ng mga senador ay galing sa buwis ng sikpat ng transportasyon at ng mamamayang Pilipino. Isipin nyo mga kasama, mula
program ng gobyerno. Saan mo makikita na ang gobyerno ay walang inisip kundi kung paano pagsiserbisyuhan ang mga naghaharing uri katulad ni Sara Duterte at ng pamilyang Bongbong Marcos. Huwag sanang kalimutan ang Kongreso, ang Senado, ang naglaginan ay ang mga mayang Pilipino. Sa panahon ni Ferdinand Marcos ay sila ang Senado at Kongreso pinagkaan sa kanilin dahil sa konsultasyon ng mga mayang Pilipino na mapakasyon kay Ferdinand Marcos bilang pagkatao dito sa ating bansa. Hindi na ninilay ang nagkakaroon ng Pilipino na humantol sa patuloy na panawagan na kailangan ng pagkansinin hindi lang sa Duterte kundi si Bongbong Marcos dahil hindi na nagsisilbi sa interes at kapakanan ng mga mayang Pilipino. Tanda po natin mga kasama, ang ating nasita ng Korea ay patuloy na namumugapit sa gitna ng imperialismo, ng feudalismo at ng burokrasyang kapitalismo. Kailanman ay hindi unlad ang pang-ekonomiyang kalagayan ng mamamayang Pilipino hanggat patuloy na pinoproteksyonan ng Senado at ng gobyerno ang mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan. Kailanman ay hindi unlad ang pang-ekonomiyang kalagayan ng ating mamamayan. Isipin niyo mga kasama, isang driver na huli sa Cebu, pinusasan, kinunong sa simpleng violation lamang. Pero si Sara Duterte na nagnakaw ng 612 billion na kung saan ay dapat ginamit sa usapin ng rehabilitation ng mga pagpapalikod na reputasyon, sa usapin ng katiyagan sa paninirahan at usapin ng pagkalusugan. Pinoproteksyonan ng Senado at ng gobyerno. Wala na asahan ang mamamayang Pilipino. Tandaan po natin, Pwede din ako ang kasaysayan sa Pilipinas ay dalawang presidente ang pinatalsik dahil sa determinasyon at sama-samang pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Napatalsik natin si Ferdinand Marcos, napatalsik si Eric Estrada. Hindi magiging ang mamamayang Pilipino. Napatalsikin ang kasalukuyan na nasa loob ng Kongreso at ng Kamarakinyang katulad ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pagpupugay sa lahat ng mga kaibigan at mamamayan na patuloy na naninindigan, patuloy na nakikibaka para sa tunay na demokrasya, kalayaan at soberanya ng ating bansa. Magandang hapon po. Maraming salamat. Maraming salamat kay Kamoni mula sa Piston. Malinaw sa taong Kala ko iiyak kayo eh. bawat sentimong Ay ba, iiyak Sara na yan. Duterte Ay, iyak na. nanakaw sa ating mamamayan, lalo na sa kaliwat kanang pagkakain ng mga serbisyong panlipunang tulad ng transportasyon. Nag-relive ako. Malinaw na bilang na lang ang oras